5, talatang 9 hanggang 11. Kita na? Nakita na po? Basahin natin. Unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 9 hanggang 11. Hindi tayo pinili ng Diyos upang baksakan ng kanyang buo, kundi upang ligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagpalit. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Tayo manalangin. Ama, salamat sa iyong mga salita. Papuri at pasasalamat ang aming inaalay sa iyo sa hapon na ito, sapagkat sa talata pa lang na binasa namin, Panginoon, makikita na namin ang layunin mo kung bakit mo kami pinili. Hindi upang baksakan ang iyong pot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa katotohanan na ayaw mo may mapahamak, bagkus nais mo ang kaligtasan ng sangkatauhan. Dangan nga lamang, Panginoon, marami ang hindi po sumampalataya at tumanggap sa iyo. Panginoon, hayaan mo naman na bilang mananampalataya, makiisa kami sa iyong layunin at kalooban na kami talagang magkaroon ng kaligtasan at huwag makaranas ng puot mo. Kaya naman po sa aming pag-aaral sa hapon na ito ng iyong mga salita, ay matingin namin maunawaan ito at magliwanag ito sa aming mga isip at matalim sa aming mga puso upang sa ganun mapulbir ang iyong layunin. Kami ay magpalakasan ng loob at magtulungan sa isa't isa tulad ng ginagawa namin ngayon. Salamat po, mangyari at maganap ang iyong kalooban sa aming pag-aaral sa hapon nito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Sa mundo po ngayon, in a world today where many bad news, maraming masasamang balita and serious problem from around the world. Una, yung araw-araw na increase in inflation na hindi naman po masyadong pinapansin ng marami sa atin. Tingnan nyo, bababa ang gasolina, diesel ng konti, pero tataas na naman sa Martes ng more than 1 peso. Ano? Ibig sabihin po, meron po itong chain reaction. Pag tumaas ang mga diesel, tataas din ang mga bilihin. Na talaga po masyadong pabigat. Hindi lamang sa mga Pilipino, kundi around the world. Nandiyan ba tayo? Tingnan niyo po, ang dolyar ay 58, baksak ang ating Philippine peso. Nandiyan ba kayo? Sa may mga dolyar, ayos ito dahil mas marami sila na ipapalit sa isang dolyar. Tama? Tingnan niyo po, ang inflation, ang chain reaction yan, nag-i-increase ng prices ang mga services. Punta ka ng parlo, punta ka ng ganito, punta ka ng ganyan. Mahal lahat. Tama? Amen. Kung gusto pa naman ng mga babae ngayon magaganda, right? Bakit po? Yun lang kaligayahan ng mga babae na sila ay maging maganda lagi. Wala pong babae naghahangad na siya pumangit ng pumangit. Bakit? Whips ka ba para ikaw ay magpapangit?
Hindi, gusto ng mga babae talaga kalikasan sa kanila yung sila ay magpaganda. The war from different countries, hanggang ngayon, ang Ukraine at ang Russia, ay hindi po natatapos kahit na nagkaroon sila ng summit, kumaten ang siyam na pong bansa na nakikipag-isa sa damdamin ng Ukraine. Wala pa rin po nangyayari. Ang Russia hindi pa rin humihinto sa pag-i-invade ng teritoryo sa Ukraine. Naintindihan ba natin ito? Amen. No? O wala tayong pakialam. No? Ano pa? Yung atin pong climate change. Dati po, ang problema lang global warming. Ngayon po, global boiling na raw. Hindi mo nasa loob tayo nasa indoor tayo, nakabintilador, pero tayo pinagpupusan ng pawis. Right? Na talagang ito ay serious problem, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong sandaigdigan. Nandiyan po tayo. Ang problema po ng walang pinagkakakitaan ng mga tao, unemployment. Hindi naman ibig sabihin pag wala kang trabaho, hindi ka kakain. Bagkos, yung pa pong walang trabaho, malakas kumain. Dahil laging gutom yun. Tama ba? Pagod na pagod ka, tatanga. Andiyan ba tayo? Mga problema yan na nakaka-discourage, nakaka-depress. Ano po? Eh paano naman ang ating problema po, spiritual? Hindi ba natin isasama yan sa mga serious problem? No? Sabi na iba, pag namatay ka na, wala ka ng pakialam. Ala na daw kung maroon na, wala nang pakialam sa mundo. Talaga naman, wala ka ng pakialam dahil hindi ka nabibili. Hindi mo na alintana ang pagtaas ng mga presyo ng mga bili. Hindi mo na alam kung may nagyagera o wala. Pero paano kaluluwa mo? No? Even si Haring David, tingnan nyo, siya po yung umiyak sa Panginoon. Sabi niya sa Psalm 13, verse 1, hanggang kailan, Yahweh, ako iyong lilimutin. Gaano katagal magtatago sa akin. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Tayo ba, hindi tayo umiyak sa Panginoon? Sinasabi natin, Panginoon, sa nangyayari nito, paano pa kaya ang buhay namin? Diyan ba tayo? Sound, check. Sound. Meron ba? Sound. Kaya sabi po ni Paul, sa verse 8 ng unang Thessalonica, sabi pong gano'n, isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng ating Diyos. Ano po? No? We are to put on us the helmet, the hope of salvation. Hala po ng marami ang kaligtasan po ay sa kabila lang. Kahit po sa present situation natin, may gagawin pagliligtas ang Panginoon. Ang pagliligtas ay both physical and spiritual. Amen? Andito pa tayo sa lupa, kaya marami pang gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Hindi nyo alintana, sabi niya, kaya nga Emmanuel, ang kanyang pangalan, God is with us. Sa kahirapan, kasama natin ang Panginoon. Amen. Amen ba? Sa problema, kasama natin ang Panginoon. Bakit? Kasama natin dahil siya po ang magbibigay ng solusyon sa atin. If tayo po'y nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Diyan ba tayo? Amen. Parang gusto nang matulog ni Nanay Rose. Hindi Nanay Stilita. Hindi naman ako tinutulugan. Hindi ako nagtuturo para patulugin kayo. Ako'y nagtuturo para matuto kayo. Diyan ba kayo?
Alam niyo na may sabi ni Pastor, nung natutulog kanina yun? Ha? Hindi pa man, itanim na kayo. Para bang ikinukod nyo na, sinasaling nyo na yung sarili nyo, itanim kayo. Amen ba? Totoo naman po. Juan, Kabanatang 8, Talatang 47, ang hindi nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos ay hindi sa Diyos. Amen? Hindi kita niya. Ano po? Ang ibig sabihin po ng wear o suot natin yung helmet ng kaligtasan, ito po yung nagre-refer, tumutukoy sa future aspect ng ating kaligtasan dito sa lupa. Until Christ return. Amen ba? Ano? Ano ang papel ng Panginoon kung dito sa ating, sa dito sa mundo, pinalalagyan natin na wala siyang gagawin. Kaya He introduced Himself, sabi niya, God is with us. Andiyan ba tayo? No? Hindi pwedeng hindi po kasama ang Diyos sa lahat ng sirkumstansya, pagkakataon, o anumang kalagayan ng ating buhay. Andyan siya lagi. Amen. O ayaw nating nakikialam ang Panginoon sa buhay natin. Dapat po merong intervention ang Panginoon sa buhay natin to make us happy. Amen. Amen. Kaya maraming hindi masaya kasi wala pong pakialam ang Diyos sa kanila. Hindi nila binibigyan ng lisensya na makialam ang Panginoon. Diyan ba tayo? Kaya sabi po din sa Isaiah 42, dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Ano daw? Kasama mo ang Diyos. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka man susunod kasi kasama mo ang Diyos. Amen. Paano kung kasama mo ang Panginoon sa problema mo? Pwede kadali, magaan. Diyan ba tayo? Kaya wala po yung mga problema na yan basta kasama natin ang Panginoon. Lalo na po kung tayo ay merong assurance sa kaligtasan kasi yun ang pinakamalaking problemang kakaharapin ng sangkatauhan. Amen. In the near future. Yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Yung gutom pwedeng maibsan sa pamamagitan ng tubig. Right? Sabi nga ni Pastor, pag nagugutom ka, minom ka ng tubig. Amen. Kung wala kang kakain, hindi uminom ka ng tubig. Ano po, makakaibsan ng iyong gutom. Diyan ba tayo? Now, tandaan natin, hindi po basta-basta lang ang plano ng pagliligtas ng Panginoon. May ginawa siya. Hindi basta dinawin niya lang, ito ang kaligtasan, tanggapin niyo. Tapos na. Prior sa ating mga kaligtasan, tinatamasa ngayon, more than 2,000 years ago, way back, namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw naman, ni katiting, wala kang bahagi sa pagliligtas ng Panginoon. Di ka pa nakikinig. Tama ba? Baliwala sa'yo. Tutulog ka pa. Wala pa namang natutulog. No? Kailangan lang natutulog, sipahin yung upuan na magising, na marinig po yung mensahe. No? No? Nandiyan ba tayo? No po. No? Bakit po? Ang gusto ng Panginoon, no, pagdating ng panahon ng kanyang pagbabalik, makasama niya tayo forever and ever. Amen. Hindi yung pangarap lang. Gusto ko makasama sa langit. Hindi dapat pangarap lang. Hindi lang dapat wishful. Kung hindi ito yung realidad na ipagkakaloob ng Panginoon kanino sa sino man sumasampalataya sa Kanya. No? Pero, ito ang malaking problema. Some Christian may feel a bit anxious, may konti daw kabalisahan about that day. Bakit? They worry. Bakit po sila magpo-worry?
Kung ano daw ang buhay. Halimbawa, kung minsan na-shake sila o yung kanilang pananampalataya ay hindi matatag o natitinag. Ano po? O kaya, a little bit, nagbulukwarn sila, nanlalamig sila. Ano kaya ang kanilang pag-asa sa kaligtasan? Sanahan to, pagkagano. Tindihan natin? No? Kaya si Paul, he reminds us of the basis of our salvation at siya po'y nag-exhort na mag-encourage and build up one another what is true. Number one, no? Our salvation is based on God's purpose. Hindi mo po ito gusto. Ito ay plano at layunin ng Diyos sa sangkatauhan. Right? Amen. Wala nang humanap sa Diyos eh. No, Romans chapter 3, beginning with verse 9. Ano po, wala pong humanap. Ano, say natin, Romans chapter 3, ano ngayon ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi tulad na ng aming napatunayan na lahat ng tao nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hintil man. Ayon sa nasusulat, tingnan niyo po, walang matuwid, walang kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos, lahat ay lumis ng landas at nagpakasama. Right? And so on and so forth. Kaya sabi po doon, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasalat, wala nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Tingnan niyo po, kung ang taong masusunod, wala pong kaligtasan mangyayari. Pero dahil ang kaligtasan ay nakabase po sa kalooban at layunin ng Panginoon, maliligtas ang tao. Amen ba? Sabi niya po, sa verse 9 ng unang Thessalonica, sabi niya, hindi tayo pinili ng Diyos upang baksakan ng kanyang pot, kundi upang iligtas sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo kahit sinong Poncio Pilato, hindi ni Mary, hindi nung kung sino pong samahan, no? Hindi yung asawa mo, hindi yung kung sino magaling, nakakilala mo, tanging sa Panginoon lang po, nagmumula ang kaligtasan. Nandiyan ba tayo? No? Sa English po yan, ang sabi niya nun, for God has not destined us for wrath, but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ. Yung destined po ay verb yan, no? Ang ibig sabihin ng destined ay to appoint someone to or for something. Amen. Para bang mula dito, dadaling kita dito. Amen. Mula sa kawalang pag-asa, dadaling kita dito sa may pag-asa. Mula sa kapahamakan, dadaling kita sa kaligtasan. Dito natin. Amen. Pero ang tao po, hindi pa rin gano'n. Ano gusto ng tao ngayon? Yung practical na sagot. Ang gusto ng tao ngayon lagi, pera, 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 pera. Lahat pera. Right? Nagpapakamatay. Naghahabol para magkaroon ng maraming pera. Kaya tamang sabi ko, Mark chapter 8. No? Marcos kabanatang 8. Talata kung 36 ba yun? No? Sabi po,
Dahil tayo sa iyo. Sapagkat mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit napapahamak ang kanyang sarili. Amen ba? Galit ba ang Panginoon sa mayaman? Yes. Galit ang Panginoon sa ayaw sumampalataya sa kanya, ayaw maniwala sa kanya. Ayaw ng Panginoon na may mapahamak. Kasi ng Panginoon ay maligtas at makapiling niya magpakailanman doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Ganito po ang kanyang pagkasabi naman sa kanyang mga alagad, mga apostol. Sa Juan Kabanatang 15, talatang 16. Pwede bang bumaba na lang ako? Kung makita ko yung matutulog, nabantayan. Pwede bang lumapit po kayo dito na hindi tayo masyadong magsigawan? If you are interested, go forward. Juan Kabanatang 15, talatang 16. Tingnan po. Ganito yung testing, no? Dito, appointed naman ang ginamit. Sabi lang nito ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin. Alam niyo, ba't wala nga lang? Sino pumili sa akin? Ang Panginoon. No? Ako ang pumili sa inyo. Hindi lang po kayo upang kayo'y humayo at magbunga. Ano po? Upang kayo'y magbunga, humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sige, kahito muna tayo doon. Bakit binigay niya yan kung mahalaga? No? Bakit ano ba yan? Gusto lang ba yan? Para pahirapan tayo. Ewan mo. Yung ano po, ano po. Ano yung nangyayari pag sinunod natin? Ang kasunod. Sa gayon, no? Ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aming pangalan, ay ibibigay sa inyo. Amen ba? Meron ba kayo hinihingi sa Panginoon? Ano yan? Eh tayo ba yung maayon? Nagbubunga na ba? Nananatili ba yung bunga natin? Amen ba? Mahalaga po yan sa God's plan ng salvation. Ang tawag po dito, no, kung ito yung purpose ng Panginoon, it is the doctrine of predestination. No? This is called the doctrine of predestination. At marami pong Kristiyano dito nag-i-stumble, hindi na iintindihan kung ano ang predestination. Bakit po? Because they do not understand it rightly. Hindi po nila naunawaan ito ng tama. Bakit po? Una, hindi tayo, ibig sabihin, ay pinre-program tayo. Hindi tayo po mga robot para tayo sumunod-sunod lang. Hindi. Kahit po predestination, meron tayong option to choose. Meron tayo pong pagkakataong pumili kung ano ang gusto natin. Amen. Kaya yung iba pinili, huwag pong
maborn again. Yung iba gusto'y manatili na lang sa kanilang nakagisnang relihiyon. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka kung ikaw ay tunay na naborn again na nga. Amen? Amen. No? Ilang mahalaga? No? Bakit po? Ang Biblia mismo nagpapaliwanag tungkol sa predestination na doktrina. Ito pa rin ay choices natin at tayo ang responsable po sa ating pinili na desisyon. Hindi ng mga pastor, no, hindi tayo accountable doon, hindi kami responsable sa inyong choices. No? Hindi ang magulang mo. Hindi mo po. Ang higit sa lahat, hindi responsable ang Diyos kung ano ang pinili mo. Amen. Pag tama ang pinili mo, matutuwa ka naman. Luke 15, verse 7, sabi ko gano'n, nagkakaroon ng malaking kasayaan sa langit pag mayroong isang kaluluwa nagbabalik. Amen. Pero pag mali ang pinili mo, ikaw ang mananagot mo. Hanggang ba tayo? No? Tandaan natin, sabi po ng Isaiah 46 verse 10. Isaiah, kabanata 46, talatang 10. Sa English, God declares, my purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure. Sa Tagalog, ano sabi hindi? Ano sabi? Isaiah 46. Kasi wala tayo, ipinakita ko na ang aking sinayag kung ano ang magaganap. Sinabi ko tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng tutuloy. Kaya, sa simula pa, ay pinakita ko na ang aking ideya kung ano ang magaganap. Kaya pa po, dalawang sila pa rin, sa simula pa yung alam ng Panginoon kung sino sa kanya at hindi. Ayun ba? Alam na kayo. No? Sinabi ko siya na magaganap ang lahat ng bata ko. Amen. Walang pagkadilay ang sinaplano ng Panginoon. Ano po? Nangyayari all this time at the right time at the right place. Ano ba? No? Ano pa sabi niya? At gagawin ko ang lahat ng gusto ko gawin. Ang tanong, ano ba gusto gawin ng Diyos? Mapahamak tayo, malitan. Bakit ba? Lahat ng mabubuti at magandang bagay ang gagawin ng Diyos para sa atin. Bakit? Simple dito, ang tao ng kanya ay sa kanyang parawa at sa kanyang bagay. Ayaw na nakita yung kanyang kaluman na isusok ang kanyang impyerno. Amen. Ang impyerno mo ay nakabisetro sa fallen angel. Amen. One-third ng angel sa langit ay binangsa sa lupa. And today, 1,250,000 ang mga anghel dito sa lupa. Amen. Kaya tingnan niyo po, ang mundo natin ay surrounded by evil angels. Kaya ang Panginoon ng sanlibutan ng ito ay walang iba kundi ang Diyos ng kasamahan. Sino ang Diyos ng kasamahan? Ng kasamahan. Na dati
akyat. O worship leader sa lahat. Hindi tayo. Narinig pa po dyan. Kaya tingnan nyo, nakakapagtaka ba na maraming hindi sumampalataya? Hindi. Sabi ko gano'n, Second Corinthians chapter 4, verse 4. Nakita niyo na, Tagad ang Kristo has blinded the mind of the unbelieving so that they might see the light of the gospel of the glory of Christ. At binula na Diyos ng kasamahan nito, ng kaibigan ito, ang kanilang mga isipan, sino ng mga hindi, mananampalataya upang hindi nila makita ang kanulinan ng Ebanghelyo. Kaya tingnan nyo, hindi lahat mababuhan ng Diyos. Hindi lahat magiging ng Diyos. Meron po talagang deception gagawin sa Satanas. In Romans chapter 8, 29 and 30, Romans chapter 8, mahirap magturo mo lang pag napakalakas ng ulan. Tingnan mo, 29 and 30 ng Romans 8. Sapagkat sa bulan ng ulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. At ang mga ito pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon siya ang naging pangalan sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noong panguna, kasi po kailan tayo pinili lang. Hindi pa po tayo sinisilang, pinili na tayo ng Panginoon. Baka hindi pa nagkikita yung mga nanay at tatay natin. Alam na po ng Panginoon na tayo sa kanya. Ngayon ba? Ang mga pinili na noong panguna ay kanyang tinawa. At ang mga tinawa ay kanya rin pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahagi na ng kanyang halal-hatian. Ngayon ba? Ibig lang sabihin ko, ang lamang kaligtasan ng Panginoon ay hindi dito lang sa lupa. Hanggang doon sa eternity ay isang kondinig na po yung plano na meron. Kaya tayo po ay nakatitiyak na may blessed hope tayo naghihintay sa ayos. Amen. Baka marami sa ating hindi alam yung ating po pag-asa tungkol sa ating kaligtasan. Dapat ito po ang ating maging master. Ito yung maging major na doktrina nating matanggap at matanim sa ating isip at puso, yung pong kaligtasan. Amen. Kay Lord ang blessing po, hindi problema. Walang problema kay Lord kasi siya may-ari ng lahat ng bagay. Pero ayon sa kanya pa rin ang lahat ng bagay, it applies our faith pa rin. Bakit? It's always the principle goes with Matthew 9:29. According to your faith, be done. Pag ang iniisip mo, ganito yung mangyayari sa'yo, ganun nga po ang mangyayari. Parang sinasabi sa kawikaan, yun daw puno kung saan nahihilig, doon po nabubuhay. Naihilig mo yung pananampalataya mo sa gusto mong mangyari. I-confess mo na lagi na ikaw ay payaman, ang payaman, ang payaman, ang payaman. Right? Paginawa ang iyong buhay. At ang kasunod nun, manifestation or realization ng iyong pinaniniwalaan. Right? Naintindihan mo natin, lagi narinig natin, mahirap ng buhay ngayon.
Mahirap na yung buhay, kinukumpes mo pa. Dapat yung reverse. Ang tawag po doon, reverse engineering. Na, ang gawin mo, nakikita mo yung realidad, ano, yung katotohanan na mahirap. Yung tanong ba, kay Lord ba may mahirap? Wala. Tandaan natin, sa tao mahirap, pero sa Diyos walang bagay na mahirap. Imposible sa tao, kay Lord posible. Bakit po? There's nothing impossible with the Lord. Amen? Amen. Ibig sabihin mo, pagginhawa nga ng pagginhawa ng pagginhawa. Kung yung pong kaligtasan na ibigay sa atin ng Panginoon, naintindihan ba natin? In Romans 8, chapter 8:32, tingnan niyo po. Romans 8:32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait. Ano? Niniwala kayo doon? Hindi naman talaga yung pinagkait eh. No? Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Ano yung tinutukoy doon? Yung kaligtasan, tama ba? And then, tingnan niyo po, ano yung susunod sa salvation? E de yun naman pong blessing, yung provision ng Panginoon sa mga sumampalataya, sa mga nakipag-isa. Tingnan niyo po, hindi niya ay sa halip binigay niya para sa ating lahat. Ang tanong niya ganito, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? O kaya it follows yung ating faith, ano? According to your faith, be thankful. Kung ang sagot mo hindi nga ibibigay sa'yo. Kung ang sagot mo, oh Lord, yes Lord, ay, sumusunod po ang pagpapala sa'yo. Diyan ba ngayon? Dapat po yun ang maging realidad ng buhay natin, ano? Yung blessing, hindi mo hinahanap, kundi ang blessing ang umahanas sa'yo. Amen! Amen ba? Yun ang pinakamasarap na buhay. Doon mapapaawit ka na, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kaya yung iba po hindi masaya. Bakit? Walang pinangahawakang salita ng Diyos. Kaya huwag kang natutulog na ng salita. Makinig kayo. Amen ba? Nandiyan ba tayo? No? Hindi ka makakatulog ngayon, babantayan kita. Bakit po? Maganda yung tinuturo ko. Nandiyan ba tayo? Hindi mo ulit matanda na po tayo, hindi na tayo interesado sa salita. Dapat, the more na tayo nagkakaedad, the more na tayo po, ganun ang eagerness natin na kinig sa salita ng Diyos. Bakit? Konti na lang ilalagi mo sa buhay na ito. Hindi mo pa nararanasan yung buhay na ganap at kasya-siya. Diyan ba tayo? Paano mong mararanasan yung sabi ng Panginoon, narito ako para bigyan ng tupa ng buhay na ganap at kasya-siya. John 10:10b. Amen ba? Siya na ba kayo sa buhay niyo? Diyan ba tayo? Hindi nakakasya yung, hindi ka makalaka. Hindi ka makalaka. Bakit? May rayuma. Eh, sino ba nagpapagaling? Sino ba nagpapagaling? Diyos. O, bakit wala kang Diyos? Hindi gumagaling. Tayo nga na rin. Tadyak mo yung rayuma na yan. Ha? Hindi! Tadyak mo! Bumawa na yan! Sige! Bye, 1, 2, 3. Eh, wala ka eh. Aling sunod sa iyong pananampalataya ang mangyayari sa iyo. Amen ba? Walang mahirap sa Diyos. Kaya nga po si Emmanuel kasama natin. Sa panahon ng kasakitan mo, kasama mo siya. Bakit? Siya ang healer mo. Kaawit lang natin, waymaker siya. Gagawa siya ng paraan para maranasan mo ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon. Hindi
Nandiyan ba tayo? Sa kahirapan mo, kasama mo pa rin ng Diyos. Bakit? Gusto niya tulungan kang yumaman. Amen. Magagawa ba ng Diyos na payamanin ka? Magagawa! Yun lang ang kulang sa atin, ano? Yun tayo po'y maniwala sa katotohanan sinasabi ng Panginoon. Naniniwala tayo sa sinasabi ng kapwa natin. E wala naman silang pananampalataya, wala silang kapangyarihan. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. May sinabi ba siya hindi kayang gawin? May pangako ba siya hindi kayang tuparin? Ewan ko sa lelang ng pagam. Hindi natin. Amen. Lagi po natin ini-small ang kakayahan ng Diyos. No? Marami dito, no? Kaya paano sasabihin, anak ng Diyos siya, hindi naman nananampalataya. Diyan ba tayo? Dapat po, tayo ang daluyan ng pagpapala ng Panginoon para tayo maging pagpapala sa iba. Amen. Amen na. Nandiyan tayo, mga kapatid. No? Ang salvation ay plano ng Diyos, pero hindi tinatapos yun. Alam ng Panginoon, dadagdagan ko na po ito. Ano may series ko to? Na ligtas nga tayo, pero kumakalam naman yung sikmura natin. Hindi ligtas ang ating tiyan sa gutom. Kasama ba yun sa kaligtasan? Hindi. Amen? Lord, ligtas niya ka na naman ko, pero sikmura ko, gutom na gutom. Wow, meron bang ganon? Walang ganon. Pag tayo niligtas ng Panginoon, kasama po ang buong katawan natin. Napasasaganahin ng Diyos. Amen. Kung may sakit ka, kaya-kaya ng pag-alangin. Sama yun sa pagliligtas ng Panginoon. Kung may problema ka, kasama ililigtas ng Panginoon yung problema mo. Nandiyan pa tayo. Kasi nakikita lang natin sa kaligtasan yung buhay sa kabila. Eh paano kung 100 taon pa tayo mamalagi sa mundo na ito? 100 taon tayo, 100 taon tayo naghihirap. Okay lang sa inyo. Sa akin hindi pwede. Ayoko na. O martir kayo. Dahil ang philosophy po ng mga Katoliko, ang Diyos daw ay malapit sa mga apo. Wow! Amen? Eh kung mayaman, malayo ba ang Diyos? Ha? Malayo ba ang Diyos sa mayaman? Hindi. Ngayon malapit ang Diyos. Malapit ang Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kahit pag-milyonaryo ay kumahal mo ang Panginoon. Bakit po? Mahal ko silang nagmamahal sa akin. Right? Amen ba? Oh, pero kung mayaman ka, kahit ba ikaw ang pinaka-mayaman dito. No? Di ba natin pangarap na tayo yumaman? Para tayo maging pagpapala sa iba? Amen. Lord, okay na yung buhay ko na ito. Hindi tayo mag-pray na gano'ng okay. Walang okay kay Lord. Gusto ni Lord, hindi tayo po humihinto. Hindi tayo tumitigil ng paghingi sa Kanya. Diyan ba kayo? Walang tinuturo ang matinong pastor, ano po, na, hoy, pag meron ka ng 1,000, tama na yung prayer mo. Walang gano'n. Yung 1,000 mo ngayon, pumunta ka lang sa tindahan ng barrio, mamaya, abos na yun. Tama ba? Hihingi ka na naman. Kaya yung iba po, hindi makahingi, nahihiya ka lang. Lord, hihingi na naman ba ako sa'yo? Kailangan magagawa. Kailangan humingi. Tama ba? Kung ayaw mo humingi, meron pa rin remedyo. Matthew 6:33. Datapot unahin niyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Lahat ng bagay ay ano po, idaragan niya lamang. Oh. Inuuna ba natin ang kaharian ng Diyos? Inuuna ba natin ang katuwiran niya? Alam niyo kung minsan po, no, yung katuwiran natin ang laging namamayani, nangangatuwiran tayo sa Panginoon. Kahit na huli na tayo, Lord, kasi po umuulan asin po ako, Lord, malulusaw ako. Andiyan ba kayo?
Ha? Naalala ko tuloy Tatay Belen pag umuulan ganyan. Pastor, nakalupi yung pantalon. Pastor, di na naman ako nakapagsapatos. Eh bakit? Baha sa amin eh. Hanggang daw, bibig-bibig sa kanila, hindi mo kumawari. Kung magdata kami doon, tinitingnan mo, may ihinog. Wala naman pala. Matagal na panahon ko ako niloko yung tagtambeling na yan. Ha? Nung pala, joke lang ako. Nung minsan, nasakol ko na po. Tatay, nagawin kami doon kahit dito to. Wala namang ilog doon eh. Pastor, yung bibi lang, hanggang bibi. Hindi po. Pero masaya yun. Amen ba? Hanggang ba tayo, mga kapatid? Tandaan mo natin, ang pagliligtas ng Panginoon bilang kaluluwa. Tayo po'y nabubuhay po namalagi sa mundo na ito. Alam ng Panginoon, kailangan natin kumain, kailangan magdamit. Amen. Kailangan magpaganda, kailangan ganito, ganyan. Lahat alam ng Panginoon yan. Dahan niya lamang, mali po yung ating prioridad. No? Hindi natin nauuna yung protocol ng Panginoon. If there is a kingdom, there is a king doon, may rule. Amen. What's the rule? Unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, lahat ng bagay. Ano yung bagay na gusto mong dagdag? Lord, pera. May pera ba si Lord? Hagay chapter 2, verse 8, ginto at pila kay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen? Tayo po hindi nakaka-imprenta ng mga pera kung walang katumbas na ginto na reserve sa central bank. Intindihan natin? No? Kailangan merong katumbas na gold bullion kung magkano Philippine money ang imprenta ng central bank. Hindi basta-basta yun. Kasi po, pag walang ganon gold bullion na katumbas, walang silbi ang ating pera. Amen? Bakit po? Kinuko niyan sa International Monetary Fund. Yung inventaryo, talagang tayo ay may dito pagtapat ng ating renta. Kunyari, 1 billion na tigo 1,000, gano'n. Dapat mo, may katumbas siya. Naintindihan ba natin? Hindi basta-basta po, mag-i-imprenta lang. Yung mga scammer, yung mga gumagawa po ng fake, imprenta lang na imprenta yun. Kasi po, mas marami silang ma-imprenta, malaki yung chance nila makapagpalusot. Naintindihan niyo? Pero ang ating Bangko Sentral, hindi mag-i-imprenta ng basta-basta. Nag-imprenta ng plastic paper ngayon kasi i-redeem po lahat yung lumang pera. Meron bang gold bullion yun? Meron. Kasi po, lahat ng pumasok, yun lang din ang papalitan. Nakuha niyo. Kaya wala pong too much money circulated sa ating market. Naintindihan niyo po yan? Di ba ganun na yun? Tsunami? Naintindihan niyo ba yun? No? Hindi pwede masyado pong maraming nagsisirculate na pera sa isang bansa. Bakit po? Bababay bago magiging Mickey Mouse tayo o pera Apol. No? Sa Japan po, ang isang kilong talong ay 10,000 yen. Eh kung isang yen ay isang papel na gano'n, gano'ng maraming dala mong yen? Oo, totoo po yun. Million ang halaga. Hindi, totoo po yun. Kasi bakit? Yung monetary value nila masyado pong mababa. Nandiyan ba tayo? Mga kapatid. Pero sa bangko ng Panginoon, wala pong, walang ganon. Hindi nagdi-depreciate, laging appreciated. Amen. Bakit? Take lang ang currency. Amen. The more na ikaw ay natitiwala tumaasa sa Panginoon, maraming binubuhos sa pagpapala sa iyo ang Panginoon. Right? Amen. Amen ba? So kung makita po, yung bang nagsisiksikan yung mga sasakyan natin doon. Ayos ba yung tatay? Ha? Ayos ba yan? Ayun. Hindi, totoo po yan. No? Huwag tayong magtawa para tayong si Sarah. Sabi ng Panginoon, ba't ka tumawa?
Hindi po, sabi ka na. Kaya tanong ng Panginoon, bakit may mahirap pa sa akin? Natin tinatawanan, huwag natin minamaliit ang Panginoon. Kaya-kaya niyang gawin. Kaya lang po, ngayon gagawin ng Panginoon, yung mga bagay na yun, sa may pananampalataya, sa wala pa walang gagawin ng Diyos. Kaya, ang mga hindi mananampalataya na kaganyan sa mga mananampalataya, ay, si gano'n, merong gano'n, mananampalataya. We live, sabi gano'n, 2 Corinthians 5:17, we live by faith and not by sight. Mabuhay tayo na may pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Bakit yung mga bagay na nakikita? Hindi sa Diyos yun. Tama ba? Ang bagay na nakikita ay hindi sa Diyos. Bakit? Andiyan na yun. Nangyari na. Pero yung mga bagay na hindi nakikita ay sa Diyos, kailangan mong panampalataya. The righteous must live by faith and not by sight. Andiyan ba tayo, mga kapatid? Kaya tayo po gusto iligtas ng Panginoon. Ano? Gusto niya iparanas niya yung magandang buhay sa atin. Hindi lang sa TV po yung magandang buhay, para sa mga mananampalataya ang magandang buhay. Bakit? Ang Diyos na nagbigay ng ang buhay na nasa iyo ngayon, kaya ang nagbigay ng Diyos. Amen? Amen ba? Amen. No? Tingnan natin. Palataan natin. John 14:18 and 19. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan mga ulila. Babalik ako sa inyo. Tignan niyo po, assurance ng Panginoon, kahit na siya umalis, siya ay babalik. Pag di tayo iniwang ulila, ano iniwan niya? Banal ng Spirit. Na makakasama natin magpakailanman. Kaunting panahon na lamang, at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo. Tingnan nyo, ano? Sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Assurance ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Sabi ng Panginoon, buhay ako, kaya kayo'y mabubuhay rin. Pag buhay, may pag-asa, tama ba? Pwede bang sabihin buhay, tapos walang pag-asa? Di bagay. Pag buhay, ibig sabihin, may pag-asa. No? Hindi lahat po, no, ay naniniwala na may pag-asa ang buhay. Kaya tayo po ay mananampalataya at taguri sa atin. Dapat tayo kauna-unahang bilib na bilib sa Panginoon. Amen? Huwag natin tingnan yung nakikita natin. Pwedeng palitan ng Panginoon yan. Panampalatayanan mo yung bagay na gusto mong mangyari sa iyo. Bakit? Buhay ang Diyos. Diyan ba tayo, mga kapatid? Buhay siya. Nagbago na ba siya? Hebrews chapter 13, verse 8. Si Jesucristo pa rin noon, ngayon, at magpakailanman. For Jesus Christ is, ano po? Ano sa edition? Noon, ngayon, at magpakailanman. Today, tomorrow, and forever. Ano? Yesterday, today, and forever. Amen ba? Hindi nagbabago. Ang tao pwedeng magbago, pero ang Diyos hindi pwedeng magbago. He's still God. Whatever circumstances we have in our life, pero siya po. It remains God forever. Amen ba? Ano ang kanyang pinaka-special thing ginagawa?
Ito dapat ang malaman natin. Kung ang mga doktor may specialization, ang mga accounting and ang accountant meron may specialization. Ikaw ay more on internal or external auditing. Pan. Oo, magaling ka pala. Hindi mo kami bigyan ng pondo dyan. Ano? Meron palang ganun, pan administration, ano? Meron palang ganun. Kung alam mo lang meron ganun, nag-accounting major na rin ako. Ano? Di po ako nag-accounting major kasi hindi ako tinatawag lagi sa board mo, kaya galing kong maggawa po ng analysis. Sabi ko, mag-economics na lang ako. Maganda po yung instructor ko. Tapos, nahabol niya ako. Sabi niya, Mon, bakit di ka nag-accounting? Ayoko ma'am, ayaw na kitang makita. Gagalit si Pastor. Nung pala siya makikita ko yun eh. Biglang naman yun, ano? Ang specialization ng Panginoon, alam niyo ba? O ano? Ano ang special yun yung ginagawa? Who knows that? Ano yung specialty ng Panginoon? Ay, ba't di alam? Ha? Di ba ang specialization ng Panginoon yung mga bagay na hindi mangyayari sa atin? Yung mga imposible sa atin? Amen ba? Yung mga imposible sa atin, yun ang gustong gawin ng Panginoon. Amen. Imposible tayo umaman kagad dahil sa tingin natin, alam mo, magsalam. No? Ang tingin natin, wala tayong negosyo. Wala tayong puhunan. No? Tama ba? Wala tayong puhunan, wala tayong lupa, wala tayong anumang negosyong maibundar para tayo yumaman. Right? Pero hindi natatapos din yun, mga kapatid. Amen. Tandaan niyo po, no? Pag nanampalataya at humingi ka sa Panginoon at sinunod mo yung kanyang kalooban, 100% bibigay. Nandiyan ba tayo? Gusto natin maranasan ang kapalit dito, gawin natin humayo, mamunga, manatili ang bunga, sa gayon, ano mangingin natin sa pangalan ni Jesus, bibigay. Amen? Ayaw natin subukan eh. Kaya kayo Ako rin 5 taon po nagpastor sa San Miguel sa Cangre ng aking unang ministry. Kala ko po, enjoy na yung gano'n, umuulan, basang-basa ako. Hero ang dating ko. Hero ang dating ko sa amin, wala akong ulam. Andiyan ba kayo? Totoo yan. For 5 years. Until such time, niloko pa po ako ng aking treasurer doon. Hindi binigay sa akin yung 7 months na allowance. Abono pa ako sa Central Church sa 10%. Sinabi ko sa overseer ko, ala lang nangyari. Alam abono. Ginawa ko po, malis ako. Umiyak ko sa Panginoon ng gabi niya. Sabi ko, Lord, oras ko naman na ngayon para ako hiningi ng sweldo sa iyo. Hindi po ako natakot doon ako nag-atubili na magsabi sa Panginoon. For 5 years, ginawa ko lahat. Napakasipag ko. Wala po sa akin yung bagyo. Patay yung tatay ko, maayo ako. Niyak yung aking congregation dahil basta abot yan na patay tatay ko, dapat lakad dito. Eh bakit? Sabi kong gano'n. Eh patay na siya, hindi naman siya maglalakad. Hindi naman naalis yun. Pagbalik ko mamaya, andun pa rin yun dahil di palibig, sabi ko. Niyak sila. Bakit po? Pinatunayan ko sa Panginoon, ako'y faithful sa Kanya. Tandaan natin, Luke 16:10. Faithful in little, faithful in much. Unfaithful in little, unfaithful in much. Patunayan lang natin na tayo tapat kahit sa konti. Sa konting pinagkakalob na blessing sa akin ng Panginoon, very faithful ako. Abono ko lagi sa gasolina ng aking tricycle. Pag nasira,
Ako, laging problema ko kadena yung pag naman ang kadena ito malong, kailangan palitan ng aging sprocket. Tsaka yung gulyan. That time, ang isang set ng Makoto pa mo. Mura kami sa mga. Ha? Mura pa lang, 380 lang yun. Isang set na yun. No? Kung wala po akong natatabi, tingin ako sa church, kakahiya naman nalaman. Pioneering din po yun. No? Kaya umiyak ko sa Panginoon ng gabi na yun. Sabi ko, Panginoon, ngayon naman, oras para ako maningit dahil marami ka ng utang sa akin. Ang akin pong idiniman sa kanya, insist sa kanya, kung ako talagang tinawag mong magpasto, bibigyan mo ako ng hanap buhay na hindi masisira ang oras ko at magagamit pa rin ako sa ministry. Tumawag sa akin, kinabukasan ng ate ko, sabi gano'n, para sumaya ka naman, bibiyang ng pera, umanap ka ng owner. Magaling naman ka ako. Naghanap po talaga ako ng owner. Napunta ako ng LJ, yung furniture doon. Sabi niya, doon sa Mesa Nicolas, mayroong nagbebenta ng owner doon. May patubig po. Punta ako. Alam niyo, sabing gano'n. Ay, sabing gano'n. Huwag muna yung owner kasi naghahanap ako ng source ng fingerling saka magsusupervise ng aking pispa. Ay, ako po, sabi ko gano'n. Ay, ulog ka ng langit sa akin. Hindi po ako ulog ng langit. Sabi ko, pastor ako. Ay, tama yan, sabi ko gano'n. No? Totoo ba yun? Sabi ko. Opo, nasaan? Nasa San Antonio pa raw po yung pispa. Bukas na tayo pumunta. Baka ako hindi totoo. Doon nagsimula po yun, yung binigay na ng poison. Kahit wala po akong puuna na, sabi ko meron. Dahil utusan ako ng ate ko nun, pagka tumawag sa akin, ako ng pizza planta. Darating ang truck, sa driver niya kasama ako sa planta. Yun po, naging ko yun, naging, ano tawag doon, umpisa. So matuling sabi po, ako nagsusupply sa kanya, mula sa umani, maganda po resulta, marami siyang kinita. Sinobre sa akin gano'n, love gift, 10,000, di pa makibigay. First time, 10,000 plus yung kinita ko sa fields. Ba? Sabi ko, thank you Lord. Alam niyo po, nag-multiply yung nakakinala sa akin, dumami ng dumami. At na-reverse yun, ang bandang huli, sa akin ang umuko ng page yung ate kong dati utusan lang ako. Andiyan ba kayo? Ikaw utang sa akin yung for 7 years, million. Amen. No? At tingnan nyo naman po, na-apekto ang mga ministry? Hindi. No? Pagkakalaw ako ng Panginoon ang hiningi mo, sigurado bibigay ng pag-ibig. Amen. No? Nasabi ko, kaya lang po ngayon, pag nagbubuhat ako ng pizza, sumasakit na ganito ko. May narinig akong vlogger. Yung daw sakit sa neck, nakakamatay. Sabi naman niya, hindi. Pag tinapalan mo ng mga pera, kaya sabi ko, pag masakit yung leg ko, pinahampas ko ng pera. Lalo sumasakit, malakas mo. Joke lang po yun. Ibig sabihin po, no? Doon sa 5 years ko, mula 2009 po hanggang ngayon, ay paano may page pa. Sabi niyo, huwag naman mag-page, papagod ka na. Hindi nakakapagod yung blessing pa rin ng Panginoon. Amen ba? Nung pandemic, 2 years po yan. 2021 at 2022, araw-araw po ginawa ng Diyos yung di kami napapahinga. Sobrang dami po ang naglagay ng isda ng tawag. Tawag na hanggang doon po sa bundok na nakakarating kami. Doblas. Alam ka, pahingaan. No? Eh, ang favor naman ng Lord ay binigay sa amin dahil may permit kami. Frontliner. Wala pong sumisita sa amin. Siya minsan nasita dahil hindi siya kasama sa manifesto. Binalik ko sa City Hall. Aba, kung sino kayo dinagdag na pahinante, hindi ko kilala. May pahinante pa kayo para nung di kayo sinisita. Okay.
Yung pigs na yan, yung giginto. Halos tuwing ikaw-lawang araw, kumukuha kami ng pigs. Dahil sa sobrang ano, na-bless kami sobrang. Amen ba? Anong gusto kong i-drive ko? Ang gusto kong i-drive ko doon, na kung nakita ng Panginoon na tayo naman talaga no, ginampanan natin kung ano yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, naging tapat tayo sa Kanya, pagtatapatan din tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay. At walang competition po doon. Kung ayaw nila, what? Sabi na, pag ayaw nila, what? Noon po, hindi. Pupuntahan ko pa yun. Ngayon naniniwala nga ako sa Kanya. Bakit po, napapagod na rin. Nandiyan pa kayo? Noon po, may nagsabi sa akin, ay, gusto ko daw makilala ni gano'n, pupuntahan ko po yun. Kahit saan siya. Ngayon, hindi na po. Medyo suplado na ng konting no? Bakit? Masakit na nga po. Like ko. No? Ha? Konti pa lang po. Hindi, gusto pa rin po. Kaya lang, masakit talaga. Masakit po talaga. Basta pagdala niyo po yung beats yun, kayo mismo magbababa? Hindi, sila na. Pagka nagkakarga lang ako. Nagkakarga na. Pag di-discarga na, Kala ko pagka... medyo boss na dating natin doon. Gano'n. Abi na po, sasabihin ng mga tao. Naligas na yung ugat mo dito. Oo. May palapas na patak yung katawan niya. At tumaki din kung batak. Na hindi batak. Kung batak na. Malaki yung Joke lang. Amen ba? Tandaan po natin, pag inunan natin ang kaharian ng Diyos, kahit ang naghahanap buhay, naging negosyo, noona ko pa rin po ang Panginoon. Amen? May nagsabi nga sa akin, sabi gano'n, basta di ka bagay doon sa mo. Bakit? Pang mega church ka, sabi gano'n. Hindi, magiging mega rin mo. Diyan ba tayo? Amen ba? Amen. No? Unang punta ko lang po dito, paulit-ulit ko sasabihin sa inyo, nagka-bar din ako sa iglesia niya. Nagkaroon ng bigat sa aking paligid. Kaya pala yung mga nauna ko na yan, hinasa ako doon ng gusto para dito po ma-expose lahat. Amen ba? Amen. No? Noon po, hindi po sa pagbubuhat ng bangko. Pag ako'y na-invite sa Bible study, gusto nila pastor na ako sa kanilang church kinabukasan. Kaya ako'y napunta ng GIL for 2 years. Nang naayos ko, meron na palang nagpe-pray sa San Leonardo. Yung Christ, Christ to the world, paumbong. Nung naayos ko po ang Christ to the world, yung overseer, yung pinaka-senior pastor, pinagpe-pray po akong makuha para sa Thailand. Hindi niya ako makuha, hindi ako kumuha ng passport. Hindi ako kumuha ng passport. Sabi ko, nagtanong ako yun, hindi ka pa pang Thailand, pang Pilipinas ka pa. Pang Pasong Mulawin at Pulungduhan ka pa. Hindi po totoo. No? Kung ako'y ang isip ko, yung makarating kagad ng Thailand, wala pa naman siya nun eh. Nag-iisa ako nun eh. Ano na lang ba yung pumunta po ako ng Thailand? Nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi niya, yung Thailand tsaka dito, isa lang ang Diyos. Parehas lang din yun. Dito ka na lang. Sabi niya, opo, totoo. Kaya pala pastor di kayo nakaalis. Hindi nga ako ng passport. Kasi hindi pa kayo nagkakilala ni pastor. Di ba? Di ba? No? Nakilala ko lang yan, sumakit na yung balakang ko. Nagkaroon ako ng lower back pain, pasyente na ako. Yan. Yung pala may karasari ni Chi. Alasing ko na po. Di ba kung minsan masarap naman din magkwentuhan? Totoo naman. Ano po? At siya naman, katoliko po noon, nahatid ko pa yan sa Panginoon.
papupuntahin ng sa kanila, nung pala magsisimba lang, atid ko sa simbahan. Narinig ko naman yung misal po ng pare, kukurek ko. Nung bandang uli, sabi niya, bakit ako ayaw mong hayuan? Sabi niya na, dahil naiwan ko siya sa kanila. Ano, kaya ang kanyang birthday ay May 14. May 14 ba? Ayan, May 14, spiritual birthday. Pagtapos si Brother Orly nagpunta sa amin. Nag-church sa amin sabi niya gano'n, punta kayo. No? Birthday mo naman pala yung Chino, no? Sabi ko, nung una kami kita ba, tinawagan si Ichi. Ang ating po magsa-Sunday school, si Brother Richard Lopez. Kala ko galing na ko eh. Nagulat ako, sabi ko, ba, anointed? Sabi ko gano'n. At mamula ka. Kasi nagturo na. Sabi ko, ayos ito ah. May bubuga. Ano? Yan. Tapos tinawag naman ako. Ano? Ba't tinawag mo pa ako? Ha? Rescue. Rescue. Yan. Yan. Kaya, natanda ko pa nung pastor, sabi, anniversary. Ba't daw ako pinagtuturo mo? No? Ba't ako pinagtuturo mo? No? Ewan ko sino nagsabi nun, si Sito o si Sam? Sabi mo. Ha? O si Ichi nagsabi ng Sam? Anyway, yung problema yun. Basta, what is true, is true. Ano po? Yun ang mahalaga sa atin. Tandaan niyo po, namamalagi po tayo sa buhay na ito. Kaya kailangan pa natin, hindi lang yung pagliligtas sa ating spiritual, kundi pagliligtas sa ating physical na buhay. Amen? Marami tayong kailangan pa sa mundo na ito. Marami pa tayong gustong maranasan. Marami pa tayong gustong makita at matikman. Kaya sabi po doon sa Psalm 38 verse 4 ba? Sabi gano'n, oh, taste and see how good is the Lord. Natingnan niyo, tikman kung gano'ng kabuti ang Panginoon. Tikman natin ang Diyos. Amen ba? Kung tayo matakot na subukan ang kapangyarihan at pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? No? Hindi po natatapos pa ang Diyos dito. Kung dito, naging maayos tayo, mas magiging maayos tayo sa kanila. Okay? Tayo na, tayo tumayo muna. So tuloy ko na lang po.